Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, lahat tayo ay humihiling na pagpalain ng Diyos. Pero paano ba tayo makakatanggap ng grasya galing sa Kanya? Dalawang bagay. Una, ang magpatulong, ang humiling sa Diyos. Mababasa natin yan sa Biblia. You do not receive because you do not ask. Gusto mo tulungan ka na mga kamag-anak mo, na mga kaibigan mo, pero hindi ka naman nagsasabi. Ask and you shall receive. Pero pangalawa, para pagpalain tayo, kailangan din natin tulungan ang Diyos. Sa Ebanghelyo maririnig natin ang ating Panginoon. Pinatawag ang kanyang mga alagad at apostol para makaisa sa kanyang misyon. When we do God's will, when we help out in God's mission, we will also be blessed in our life. Sa mga maraming beses na kung saan hindi tayo humiling ng tulong dahil sa ating pride, dahil meron tayong kinikimkim, nagalit, sakit ng loob. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi na nga tayo tumulong sa Diyos, kung hindi lumayo pa tayo sa Kanya at nanatiling nabubuhay sa pagkakasala, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpapatawad. Ang iyong laging pinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob na sa amin inaalay, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos. Di ba kayo nagsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat masulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy babasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maaagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sarili kong mga mata.
at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang inirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang inirang. Huwag kang magagalit. Huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang inirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang inirang. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, palikdan ng tanang sala. Manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pagtutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan, hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga Sodoma.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, I want to encourage you today by saying, asking for help is not giving up, but asking for help is refusing to give up. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa iba. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagsuko. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda na ikaw ay bigo. Pero ang paghingi ng tulong ay isang tanda na ayaw mo pang sumuko. Ang paghingi ng tulong ay tanda na lumalaban ka pa rin. At ang paghingi ng tulong ay isang tanda na buhay pa ang pag-asa sa iyo at naghahanap ka ng paraan para maging maayos ang buhay mo. Amen? Balikan niyo po ang unang pagbasa. Napakaganda. Pakinggan niyo, unawain niyo ang sinasabi ni Job na nagkasakit. Si Job na sinubukan ng Panginoon. Si Job na pinahirapan ng demonyo. Si Job na kung saan inalis ng demonyo, sinira ng demonyo, lahat ng pinaghirapan niya, naghirap siya. Pero sa gitna ng kanyang pagsubok, humihiling siya ng tulong sa kanya mga kaibigan. Ang sabi niya, maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa akin, aking mga kaibigan. At ito po ay salita na nanggagaling sa isang taong may malalim na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kahit na siya'y naniniwala sa Diyos, naniniwala din siya na gumagamit ang Diyos ng ibang tao para tulungan siya. At kahit na humihiling siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, makikita niyo po ang napakalalim na kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sabi po ni Job, I know that my vindicator lives. At dahil po sa paghingi niya ng tulong, dahil sa kanyang malalim na pananalig sa Diyos, anong nangyari sa kanya? Binalik ng Diyos yung nawala sa kanya at sobra-sobra pa. Doble yung pagpapala na tinanggap niya dahil nanatili siyang tapat sa Diyos at dahil hindi siya tumigil sa pananalangin at paghingi ng tulong sa may kapal. Sa Ebanghelyo, narinig natin na ang Diyos mismo, si Jesus, ay nagpatulong din sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo. The Gospel said that Jesus appointed 72 other disciples and He sent them pair by pair to towns, to different places to prepare His coming, to preach the coming of the kingdom. Tingnan niyo po yun, na kahit na Diyos siya, kahit na makapangyarihan si Jesus, kahit na gumagawa siya ng maraming milagro, kinailangan pa rin niya ang tulong ng ibang tao. At kung si Job, na mahal ng Diyos, kung ang ating Panginoong Hesukristo, na Diyos na malakas na makapangyarihan na, humingi ng tulong, ikaw pa kaya na taong makasalanan? Ikaw pa kaya na taong marami ng pagkukulang sa Kanya? Bakit hindi ka humiling ng tulong sa iba? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa may kapal? Bakit ka ba nahihirapan sa paghingi ng tulong? Bakit ka ba nahihirapan ngayon sa iyong buhay? Baka naman, isang dahilan yan, hindi ka nagpapatulong. Bakit walang nagbabago sa iyong buhay? Baka yan ang dahilan. Baka hanggang ngayon, hindi ka humihiling ng tulong sa Diyos. Tandaan niyo ang sinabi ni Jesus, ask and you shall receive. It is good to reflect today. What prevents me from asking help from others? What hinders me from asking help from God? Is it pride? Is it shame? Is it guilt? Tandaan niyo po ha, walang nakakahiya sa paghingi ng tulong sa iba. Amen? Ano ang tunay na nakakahiya? Ito po, ay yung nahihirapan ka na
Lugmok ka na, ang yabang mo pa. Ang tunay na nakakahiya ay yung hindi mo maamin na kailangan mo din ng tulong. Amen? Mga kapatid, kung hindi ka magpapatulong, walang magbabago sa iyong buhay. Hindi naman po tayo perpekto. Hindi naman tayo malakas. But what can transform your life today? What can turn your situation around? It is the power of asking for help from others. Remember this, you cannot transform your life, you cannot turn your life around all by yourself. Believe that there is a power, a great miracle when you start asking others and asking God for help. Subukan niyo po ito. Kung kayo po ay kakain sa restaurant, kung ikaw ay nasi-CR na, iwanan mo yung pagkain mo, sabihan mo yung mga katabi mong table, pwede po bang pakibantayan yung aking pagkain? Ano po sa tingin yung gagawin nila? Di ba babantayan nila? Hindi naman po kayo isnabin ng mga taong yan. O kaya, kung kayo ay magbabakasyon bago kayo umalis, puntahan mong kapitbahay mo, sabihan mo siya, Mars, pwede bang pakibantayan ang bahay? Magbabakasyon kami. Ano po sa tingin yung gagawin na kapitbahay niyo? Babantayan nila ang inyong tahanan. Hindi po ba? Humiling ka lang, magpatulong ka lang, humingi ka lang ng favor sa iba. Alam naman po natin tayo mga Pilipino, hindi po ba? We are very accommodating. We are very friendly. Pero minsan, yan po ang malungkot na kwento. Palagi nating iniisip, inuunawa, kinoconsider yung ibang tao. Pero mismo sa mga malalapit sa atin, mismo sa mga kapamilya natin, mismo sa mga kasama natin sa loob ng bahay, hindi natin sila tinutulungan. Hindi po ba yan yung malungkot na kwento? Pagdating sa mga ibang tao, yung mga hindi mo kakilala, agad-agad tinutulungan mo sila. Pero bakit ba? Yung mga mismong kapamilya mo, kadugo mo, kasama mo sa kabahayan, napaka-antipatiko mo sa kanila. Wala kang pakialam sa kanila. Hindi mo sila inuunawa, hindi mo sila iniintindi. Napaka-insensitive mo sa kanila. Mga kapatid, kung kaya po nating maging mabait sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga hindi natin kakilala, dapat unang-una tayong maging mabait at matulungin sa mga malapit sa atin, sa mga kasama natin, sa ating mga kabahayan. Amen? May napanood po ako isang video, isang estudyante, wala po siyang pera dahil dala na po ng kahirapan. Pumapasok po siya sa eskwela, wala po siyang baon. Alam niyo pong ginagawa ng estudyante para makakain lang. Nilalapitan po yung mga kaklase, humihingi po ng piso. Lahat po ng mga kaklase, hinihingan, kahit piso lang. Binibigyan naman po. Bandang huli, itong estudyante mas mayaman pa doon sa mga kaklase niya. Nakaipon na mas maraming pera. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng paghingi. Pero hindi ko po sinasabi na kayo po'y magpalimos, ha? Ang sinasabi ko po, kapag sayid na sayid ka na, kapag hirap na hirap ka na, kung wala ka na talagang choice, anong kailangan mong gawin? Huwag kang mahiya na humingi ng tulong sa iba. Kasi maniwala po kayo, magtiwala kayo, meron talagang tao handang tumulong. Amen? Kung man nasaktan ka ng isang tao, hindi ka niya matulungan. And then, move on. Try to find other people. There are a lot of people ready to help you if you just ask. Kung tinulungan ka, salamat. Kung hindi ka tinulungan, salamat din. Huwag kang titigil sa paghingi ng tulong hanggang makita mo ang tamang tao, papadala yan ng Diyos. Tutulungan at tutulungan ka. Ano man ang kailangan mo, bibigay niya ng tao na pinadala ng Diyos. Amen? You will be surprised, my dear friends, of the grace that you will receive by simply asking for help. So keep on asking. Do not grow tired in asking for help. And if people ask for your help, remember this. Do not hesitate to help them. Help those who are asking for help. Huwag mong iisipin na yung taong humihingi ng tulong sa iyo ay problema. Palitan po natin ang ating mindset. Amen? Pag merong lumalapit sa iyo, humihingi, ang magandang attitude, grasya ito. Dahil yung binigay mo, tandaan niyo po ito, babalik sa iyo
sobra-sobra pa. There is a great miracle also, a great blessing when you bless other people. Amen? Pinagpapala ang nagkakawang gawa. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kahit na wala kayong dala na supot o sinusuot, papakainin kayo. Ititira kayo sa kanila mga kabahayan because the laborer deserves his payment. Merong magandang balik palagi ang taong gumagawa ng maganda sa kanyang kapwa. God will always send people to help us if we do His will. Remember that. Kamakailan lang po dito sa parokya dahil nagpe-fiesta. Kami po ay nagde-design sa mga harap ng mga chapel, ng mga simbahan. Karoon po ng aksidente sa isang volunteer natin. Dahil yung dinesign po nila, nahulog sa kanya. Alam nyo naman po na may bagyo, humangin po ng malakas, ito pong malaking plywood, sakto po sa kanya. Tumama po dito sa ulo, sa kanyang noo. At nag-crack po, pumutok yung kanyang noo dito. So agad po, sinugod sa hospital. Tinawagan po ako. Napakarami pong dugo. And to make matters worse, hindi lang po pumutok yung noo, yung pong salubsob ng plywood, pumasok pa po dito sa kanyang noo. E ang problema, wala daw pong pera. Paso din daw po yung kanilang PhilHealth. Sabi ko, mabayaan nyo yun. Sige, paggamot nyo. Kailangan daw po itahi. At tinawag ako, nangangailangan daw po ng 10,000 pesos para daw po doon sa pagpapahospital. Hindi ko po iniisip yung presyo, hindi ko po iniisip yung bayad. Sabi ko, huwag niyong isipin yan. Paggamot niyo, nagsaserve natin yan, nagsaserve, tumutulong sa simbahan, di natin binabayaran. Lahat ng gastusin niya, akong bahala. Lahat akong magbabayad. At nagbigay po ako ng 10,000 plus 1,000, 11,000, panggamot po yung 1,000. Para alam nyo lang po, sumisweldo ako. Yung sweldo ko po is 5,000 pesos per month. Mag-umpisa po nung naging pare ako, 2013, yan na po yung sweldo ko. Hindi po tumataas yan ha. So kahit na po may inflation, ganun pa rin po ang sweldo ko monthly. So para po, alam nyo lang ang konteksto, binigay ko po yung 2 buwan na sahod ko para po sa volunteer. Pero ako po hindi nag-aalala. Why? Dahil tingnan niyo po kung ano nangyari. Nagkaroon po ng milagro. After a few hours na nangyari po yon, nagbigay po ako ng 11,000 pesos. Meron pong dumating dito sa parokya. Isa pong follower. At sabi po niya, Father, ang tagal ko na pong gustong pumunta dito sa parokya. Alam niyo po ba, Father? Araw-araw, bawat umaga, kayo po ang pinapakinggan ko. Nung broken-hearted po ako, nung di ko alam po anong gagawin ko sa buhay, kayo po nakatulong sa akin. Your inspiration. Thank you po, Father. Nag-donate, nag-abot po ng envelope. Alam niyo po kung magkano yung envelope? 25,000 pesos. Nagbigay ako ng 11,000. Ilang oras lang, dumarating ang tulong ng Diyos. Binalik niya yung 11,000. Aba, may sobra pa. Isn't that a miracle? Bakit natatakot kang tumulong? Kasi iniisip mo na kauubusan ka. Iniisip mo na kawawalan ka. Wala pong nawawalan sa mga tumutulong. Tandaan niyo po yan. Amen? Yung mga tumutulong, tinutulungan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, huwag po kayong masyadong mahigpit sa hawak niyo, sa grasya ng Diyos. Alam niyo po kung anong reason bakit naghihirapan pumasok ang bendisyon sa inyo. Kasi tingnan niyo, higpit, napakahigpit ng hawak niyo. Diyan sa inyong pera, diyan sa inyong mga kayamanan, ibukas niyo yung palad para makatanggap kayo sa Diyos. Amen? If you want to receive more, then give more. Kung binigyan ka ng Diyos, tandaan mo, hindi lang yan para sa iyo. Para din yan sa ibang tao. Anong sabi ni Jesus? Malaya ka nakatanggap, malaya ka ding magbigay. Lahat ng nasa iyo ay hindi dahil pinaghirapan mo lang yan. Tandaan mo, tinulungan ka ng Diyos. Tumulong ka, babalik sa iyo yan, umaapaw, sobra-sobra pa. Amen? Kaya tandaan po natin, hindi po nakakahiya ang magpatulong sa iba. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong sa iba. Hindi pa katapusan, hindi kabiguan pag inaamin mo na wala ka nang magagawa. Pag ikaw ay nagpapatulong, yan ay tanda ng pagpapakumbaba. Amen? And remember, the humble, those who practice humility are the ones really being blessed by God. Kung wala kang pera,
magtrabaho ka. Kung wala kang trabaho, hindi humingi ka ng tulong. Magtanong-tanong ka sa mga tao. Pero alam naman natin, ang problema hindi tungkol sa pera. Alam naman natin, ang problema hindi talaga tungkol sa trabaho. Ang problema ng ibang tao ay katamaran. Amen? Marami pong grasya binibigay ang Diyos. We only have to seek it out. And we only have to ask the Lord so that we can receive this grace and blessing from God. At kung ikaw ay nakatanggap, tandaan niyo po, i-share mo yan, ibigay mo sa iba. Makakatanggap ka ng mas marami pang pagpapala at milagro sa Diyos. Ganun lang po kasimple ang buhay. Palagi po tayong manalangin, palagi po tayong manalig, maniwala sa Diyos. Na ang Diyos palagi nating masasandalan, na ang Panginoon ay palagi nating maaasahan. So, the secret to a blessed life is this, my dear friends. Be humble in asking for help and be generous in giving help to others. You will see God's favor will be upon you. Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ating sabihin at idasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat sa tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo'y naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita, kaligtasan ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magsasaka, nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ngani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming pinapakita sa aming buhay. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod sa aming paghahandog na ito'y naway ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan. Namin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Remember, there are two ways that you can receive a blessing today. First, ask for help. Humingi, magpatulong. Kung gusto mong tumaas ang iyong sweldo, hindi, ihingi mo ito. Hindi sabihin mo ito sa boss mo. Wala naman mawawala sa'yo. Huwag kang titigil na humiling sa kanya hanggang hindi niya maitaas ang iyong sweldo. May problema ka sa kapatid mo, sa asawa mo, ang tigas ng ulo, pabalik-balik na lang, diyan sa kanyang bisyo, diyan sa kanyang kasalanan, pagkukulang. Humiling ka na ba sa kanya ng tulong? Sinabi mo na ba na, tulungan mo naman kami? Huwag ka naman maging sakit ng aming loob. Tulungan mo naman kami na magkaroon ng kapayapaan ang pamilya natin, ang pamilya mo. Have you done that already? Hindi po magandang paraan yung sisigawan mo, papagalitan mo, kukutsyain mo ang tao. But it may be the way for that person to change his ways. Just ask for his help. Tulungan mo naman kami. Kasi ang tagal na namin tumutulong sa iyo. So, you will never receive until you ask. As the Lord says, ask and you shall receive. But secondly, we receive blessings from God when we help God in doing His mission, His will. Pag marunong kang tumulong sa iba, nakikita yan ng Diyos, tutulungan ka din niya. Kaya nga po ang assignment natin ngayon, pag merong humingi ng tulong sa inyo, huwag nyo silang tatanggihan. Huwag nyo silang tatanggihan. Do not refuse to help others. Again, please correct your mindset. Correct your attitude. People who come to you asking for help are a blessing from the Lord. They are not a burden. Kaya nga nagiging mabigat ang buhay mo kasi doon lang sa iyong pananaw, pag-iisip. Ito na naman, uutang na naman ito. Ito na naman, problema na naman ito. Kaya nagkakaroon ka ng problema.
Pero kung gusto mong mas maraming blessing, papalapit sa'yo, yung nangungutang, ano dapat paniwalaan mo? Wow, thank you Lord. This is another blessing. Tanong ko sa inyo, ano mas gusto nyo? Yung nangungutang o nagpapautang? Mas gusto ko na ako nagpapautang kaysa akong nangungutang. Bakit ka kailangan magpasalamat pag merong lumalapit sa'yo? Kasi ibig sabihin, merong kang pangtulong sa kanila. Amen? So, believe that people who come to you asking for help are a blessing to your life. God will bless you for the goodness and the kindness that you give to other people. Do not refuse to help anybody today. You will be blessed immensely, abundantly. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.